kaibigan, may good news po ako sa inyo. Libre at murang gamutan para sa inyo, para sa maraming sakit. Ginagamit ko to sa sarili ko. Ito po home remedy ko. Marami namang sakit na kukuha na nito. Ang pag-inom ng tubig or hot water mas maganda. Marami siyang benefits. Sa balat, sa infection, sa puso, sa kidney, sa UTI, isa-isahin natin na unang-una, kung meron kayong ubo, sipon, sore throat, malaking tulong yung pag-inom ng hot water, hot tea. Yan. Lalo na ito, pag umuusok ko, i-inhale mo siya eh. May tulong po yan, pampaluwag ng sipon, plema. At hot tea, kailangan mo maraming liquid. Pag maraming liquid, maraming tubig o tsaa, mas luluwag ang plema mo. So yan talaga home remedy natin. Pangalawa, ito ginagamit ko ito. Pag masakit ang tiyan, hyperacidity, GERD, ulcer, maasim, hindi matunawan, makabag, may tulong ang hot water. Okay, yung tamang-tamang init lang. Kasi pag mainit na tubig, kahit papano, yung acid, kasi diba may acid sa lalamunan natin, pagising natin, malapot yung laway, masakit dito, parang may gasgas lagi. Kasi yung acid umaakyat sa GERD. So pag iinom ka ng tubig, mga 2-3 lagok every 10 to 15 minutes para mahugasan lang yung asido sa tiyan. May tulong po yan. Tapos may tulong din sa digestion, mas gagana. So yan para sa tiyan. Ako sinasabayan ko pa ng konting saging, pwedeng lakatan, saba, konti lang o konting tinapay para may laman konti ang tiyan. Tapos tubig ng tubig. Pangatlo, may tulong din ng pag-inom ng tubig, hot water, para sa nagtitibi, constipated. Pag matigas ang dumi nyo, kadalasan ay kulang ka sa tubig. Kaya ang tigas eh. So pag marami kang tubig, may tulong yan. Pag constipation, sabayan nyo pa ng prutas. Yung mga papaya, pakwan, prunes, mga grapes. Yan, hot water. Ito po, dehydration. Pakita mo, Doc Lisa. So pag kulang tayo sa tubig, ito nararamdaman natin. Uhaw, ito, laging dry yung skin, pati balat, pagod. Yung ihi mo, madilaw. Pag kulang ka sa tubig, ang bilis ng heartbeat mo. Yan, nahihilo, nagtitibi, masakit ang ulo. So, ang pag-inom ng tubig, mga 8 to 10 glasses, 8 hanggang 10 baso, mga 2 to 3 liters sa isang araw, para sa adult na average na walang sakit. May tulong din yan para sa utak. Misa pag hindi ka makaisip, baka dehydrated yung utak mo. Inom ka lang ng tubig. Headache, masakit ang ulo. Marami dito dehydrated din. Dehydrated lang siya, kulang lang sa tubig, kaya sumasakit. Sobra init, nahi-heat stroke, yan din, kulang sa tubig. Number 5, good for the skin. Pampaganda ng balat. Kung pagod ka, hydration, may tulong ang tubig. Kaya ngayon ang tubig hindi lang nasa pag-inom ng tsaa, tubig. Pwede rin mga prutas di ba? Mga pakwan, melon, buko, gulay, marami ring tubig yan, sabaw. So, kailangan mo yan para mas maganda yung balat mo, may tubig. Tignan nyo yung mga bata, yung mga dehydrated, di ba? Lubog dito, dehydrated. So, kailangan may tubig tayo. Lalo na sa atin, mainit sa Pilipinas. So, ganito yung tamang pag-inom ng tubig. Pakita natin. Paggising sa umaga, mga 1 baso hanggang 2 basong tubig. Bago mag-exercise, bago ka kumain, pwede ka minom ng tubig para hindi marami makain mo. Habang nag-exercise, every 30 minutes na nag-exercise, na pawis, 1 basong tubig. Ito. Kung buntis, kailangan din mas maraming tubig. Ito, pwede sa pag-inom, pwedeng juice, tsaa, pwede sa prutas. Diyan natin nakukuha ang tubig. Number 6, pwede rin pampapayat. Yan, gawa yan ni Doc Lisa. Bago kumain, inom kayo ng 1 baso, 2 basong tubig. Pag may laman na ang tiyan mo, mas konting pagkain na lang malalagay mo. Parang niloloko mo yung tiyan mo na, may laman siya eh. May sabaw na siya, may tubig na siya. Akala ng tiyan mo, busog na siya. Diba? Mas konti makakain mo. Yan, drinking water. Number 7, syempre maganda sa puso, circulation, kailangan ng tubig ng katawan. Yan. Kung dehydrated, hindi po maganda. Minsan nga, maligo. Pwede rin maligo. Maligo na mainit. Good for the circulation, di ba? Pag inom din ng mainit, may tulong din yun.
At ang napakahalaga sa tubig, 8 to 10 glasses, iwas sa infeksyon sa UTI sa babae. Maraming babae nagkaka-UTI, maraming nagkaka-kidney problem kasi kulang sa tubig. Kaya ang dilaw-dilaw na nung ihi, dami ng bakterya. Kung meron kayong UTI, kung mild lang ang UTI, inulit ko, pang mild lang, hindi malala, minsan nakukuha ng 2 basong tubig ang UTI. Inom ka lang 2 basong tubig, mauhugasan, malalabas na yung bakterya, gagaling na UTI. Pero kung mas malala, syempre, magpapatingin tayo sa doktor, bibigyan pa ng antibiotic. So, para sa kidneys, tubig. Ito yung healthy pa na kidneys o yung konting sakit pa lang na may ihi. Pero syempre, pag nagda-dialysis, ibang usapan na yon. Tanong niyo na sa doktor niyo kung gaano karaming tubig. Sa stress, maganda hot water, hot tea. Ninenervyos, hindi makatulog, okay din yan. Pamparelax ng pag-inom ng tubig. Pwedeng tsaa, pwedeng kung gusto niyo gatas, pwede rin, pero liquids pa rin. Ngayon, bukod sa pag-inom, may tulong din yung hot water. Pakita mo, Doc Lisa. Pwede malagay sa tiyan mo kasi nare-relax niya eh. Ang hot water sa labas o iniinom, yung muscle ng tiyan na nagagalit, pinaparelax niya. Pag mainit, nare-relax ang muscle. Masakit ang katawan mo, kita mo, hotbag din. 'Di ba? Masakit ang kalamnan, masakit ang katawan, hot din sa labas. Pag inom mo ng hot, may tulong. At isa pa, hindi ko nadagdag dito, pulikat. Maraming nagka-cramp sa gabi, dehydrated din. Bukod sa baka mababa yung calcium, potassium, baka dehydrated lang sila. So, kita nyo, ang daming sakit, malulunasan sa tamang pag-inom ng tubig. Libre, mura, walang babayaran. So, gano'ng karaming inumin? Pagbata, ito, mga 6 cups. O, pag teenager, mga 7 to 8 cups. Pag buntis, so, kailangan mas marami. 10 to 12 cups. Ganyan karami. Gano'ng karami ang sambasong tubig? Sambaso, mga 240 ml, 8 ounces. Depende sa baso, yung normal na baso. 4 na baso, 1 litro yan on the average. So, kung litro tinitingnan nyo, kailangan mga 2 litro isang araw. 2 to 3 liters in a day. Ito yung average na tao. Lalo na sa mainit, pinapawisan, o nagtatrabaho ka sa labas, minsan 3 litro. Ang pinakamaraming pag-inom ng tubig, para sa akin na recommended ko, yung pinakamarami, hanggang 4 liters lang. Huwag nyo na damihan. Kasi sobra daming tubig, hindi rin maganda. May maximum eh. Tama-tama lang, 2 to 3 liters. Parang halaman eh, hindi mo lang pwede lunurin sa tubig. Pag walang tubig ang halaman, namamatay, sobrahan mo, mamamatay din. Tama-tama, 2 to 3 liters. Yan para sa pinapawisan, gumagalaw, nag-exercise. Delikado ba pag inom ng hot water? Wala. Huwag mo lang pasuin sarili mo, dahan-dahan lang, huwag ka lang mapaso. Huwag lang over din sa tubig. Ngayon, may mga sakit na bihira lang naman may ganitong sakit na kailangan mas konti ang tubig mo. Okay? Tingnan natin. Kung mahina ang puso na may manas na yung paa mo, yan, pakita ka sa doktor, minsan binabawasan ng tubig, 1 litro lang. Kung may sakit sa puso, okay, hanggang 2 liters, basta walang manas. Nagda-dialysis, depende sa doktor mo eh. Alam ko, binabawasan ng tubig. Pero kung ang sakit mo ay sakit sa kidney, na may ihi ka pa, gusto nga ng doktor, maraming tubig. Minimum nga 3 liters eh. Basta may ihi, gusto mo gumagana yung kidney mo, 3 liters. Sa payat, may edad, kaya naman, mga 1.5, 6 na baso, 6 to 8 glasses, depende, dahan-dahanin. So, maraming benefits ang tubig. Ito lang, konti lang warning para do sa mga ilang sakit na mahina na ang katawan na hindi na kaya ang tubig. So, tulad na sinabi ko, ang daming benefits ng tubig, libre, mura. Try muna natin yung mga sakit na sinabi ko, UTI, sakit sa tiyan. Kasi itong tubig, walang side effect, libre pa. Pag hindi gumaling, pwede kayo pumunta sa doktor nyo, doon kayo magpapacheck up. Meron din naman mga gamot na nakakatulong kung tuloy-tuloy ang sintomas. Salamat po.